Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Benji Junior Contreras. Bueno, it's 9 o'clock in the evening. So, sisimulan na po natin ang ating diskusyon ngayong gabi. Ito po ay ang tatalakayin po natin sa isa pong magandang balita para sa PBBM administration. Unang-una po, sabi po ng mga peers, ng mga kakampure, wala daw nagagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, patuloy na bumabagsak ang ating ekonomiya dito sa Pilipinas. Pati na yung inflation rate, tumataas daw. Yan po ang mga sabi po ng mga DDS, mga peers na mga kontra kay Pangulong Bongbong Marcos. Mahilig silang manira sa ating Pangulo, kaya sinasabi po nila bagsak po ang administrasyon ng Pangulong Bongbong. Pero wala po naman silang katibayan. But the government has data para pasinungalingan ang mga sinasabi ng mga kakampure. Alam po ninyo yung problema po ng inflation, hindi lang po dito sa Pilipinas yan. Sabi ko nga, every time, worldwide ang problema nun. Isipin po nyo, sabi ko, yung inflation sa Argentina noong February is 102%. Dito sa Pilipinas, yung inflation was 7.6%. Sobra-sobra yung sa Argentina, more than 100% ang inflation rate. Sabi ko nga, maganda po ang balita para sa accomplishment ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas. Sabi nga po ng British Chamber of Commerce in the Philippines na si Executive Director Chris Nelson, pinupuri niya si Pangulong Bongbong Marcos sa mga economic reforms na ginagawa ng Pangulo. Tapos, yung NEDA pa, yung National Economic Development Authority, ay inilabas na yung implementing rules and regulation ng Public Service Act, kung saan yung Public Service Act pinapayagan po yung mga foreign investor na makaroon ng 100% full ownership sa mga businesses na itatayo po sa Pilipinas, tulad po ng airports, railways, expressways, telecommunications, renewable energy, etc. Dalawa lang po ang pinagbabawal po ng 100% na foreign owned. Yung pong public utilities at critical infrastructures. Ngayon po, sabi ko, maganda pong balita nga dahil yung Board of Investment na pinapamunuan po ni DTI or Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual ay in-announce po na for this first quarter from January to March 2023 ngayong taon po ay meron pong 463.3 billion pesos na aprobadong investment po yung Board of Investment.
yan pong 463.3 billion pesos ay 155% na mataas po noong panahon nung last year, the same period na January to March 2022, kung saan ang Pangulo pa noon ay si Pangulong Duterte. Ang approved investment lang noon po ng first quarter was 181.7 billion pesos only. With tumaas po ng 281.6 billion yung aprobadong investment para ngayon pong first quarter 2023. Dahil po nga yung mga foreign investor at local investor may tiwala po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya tumaas po ng 155%. Imagine, not only 100%, but 155% ang tinaas po ng investment na naapruban po from the first quarter, from January to March 2023. Dahil po sa pagtitiwala ng mga investor na foreigner at local investor. Dahil po nga maganda po ang mga economic reforms na ini-implement po ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong investment na 463 billion ay halos malapit na po dahil ang target po ng gobyerno magkaroon po ng 1.5 trillion investment. Kaya po ito pong 463.3 billion investment na naapruban po ng January to March 2023 ay magkikreate po ng 16,719 jobs. Gustong sabihin po, meron pong itong investment na 463.3 billion pesos ay nakakaloob po yan sa 68 projects na gagawin po dito sa Pilipinas. Ito po ang 68 projects na yan ay 55% na mataas kumpara noong isang taon. No, tingnan po ninyo, mataas pong masyado ang mga na-aproba na investment ngayon. Tapos po, yung 16,719 jobs na na-create po ng investment na ito ay mataas po ng 76% kumpara po nung isang taon. The same period, January to March 2022 ng Pangulo pa ay si Pangulong Duterte. Ngayon po, doon po sa 463.3 billion investment na naaprubahan, ang foreign investment doon ay 36% o kaya 165.4 billion pesos ang foreign investment. Ang local investment or domestic investment ay 297.9 billion pesos. Ito po ikumpara mo po sa last year para mas makita po natin kung gaano talaga kaganda ng ekonomiya natin ngayon. Ikukumpara po natin ng last year, the same period. Yung foreign investment po ng last year ay only 4.33 billion pesos. The same period from January to March 2022. Samantalang, ngayon pong January to March 2023, ang foreign investment po ay naging 165.4 billion pesos. Masyado pong napakalaki or a difference of 161.07 billion. Ibig sabihin po, tumaas po ng
3,722%. Hindi lang po 100%, hindi lang po nadoble yung investment noon, kundi tumaas po ng 3,722%. Dahil nga po, from 4.33 billion foreign investment last year, naging 165.4 billion pesos investment ngayong taon, first quarter. Yung domestic investment naman o yung local investment dito ng mga Pilipino, noong isang taon may investment na domestic na 177.3 billion pesos. Ikumpara ngayong taon na tumaas po, naging 297.9 billion pesos o kaya tumaas po ng 120.6 billion na 68% tumaas po from last year kumpara ngayon. Ibig sabihin po, mas kumbinsido po ang mga local at foreign investor sa gobyerno po ng Pangulong Bongbong Marcos kaysa po nung panahon po ni Pangulong Duterte. The same period po yan, pinag-usapan po natin January to March 2022 and January to March 2023. Doon po sa mga investment pong sa mga foreign, sabi ko nga, 36% ng 463 billion ay foreign investment. Ano pong mga bansa ang top 5 na nag-invest dito sa atin sa Pilipinas na aprubahan po nung first quarter? Number 1 po ang Germany na meron pong 157 billion pesos. Number 2 po yung Netherlands o yung tinatawag na Holland na may 2.7 billion pesos. See, napakalaki po ang investment ng Germany. It's 157 billion. Yung sumunod lang pong top foreign investors, ang Netherlands, meron lang pong 2.7 billion. Then yung number 3 is USA na may 1.2 billion pesos investment, approved investment from January to March 2023. Then number 4 is Japan with 524 million lang. Then number 5 is United Kingdom with 293 million. Pero ito po sinasabi ko po, ngayon lang po itong first quarter. Sa second quarter, makikita po natin kung by July, we can see if it will increase more. Ngayon po, sabi po ni DTI Secretary Alfredo Pascual, dahil po sa napakalaki pong investment na apruban po nung January to March, sinasabi pong ang magiging economic growth o growth ng economy ngayong first quarter is 7.1%. Napupursite na po nila na 7.1%. Ngayon po, saan naman po itong mga proyekto ito? Saan lugar sa Pilipinas ginagawa ang mga proyektong na-apruban na ito? Yung 463.3 billion pesos investment. Ang pinakamarami pong proyekto o malaking number 1 top regional with regional investment, yung Western Visayas. Western Visayas with 293.3 billion. Gustong sabihin, worth 293.3 billion pesos project ang gagawin at ginagawa po sa Western Visayas. Western Visayas, yun ang Negros Occidental. Yun. Tapos, kasama ata yung Iloilo,
yung yan, siyang parte na yan, Western Visayas. Number 2 po na top na regional meron na investment, yung Calabarzon. Ang Calabarzon po, yung Region 4A, yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal na region with 112.7 billion investment na ilalagay pong proyekto doon. Ang number 3 po ay Ilocos region with 38.7 billion worth of project ilalagay po sa Ilocos region. Ilocos region is region 1. Ilocos Norte, Ilocos Sur, mukhang Pangasinan, La Union ata pa, ganan. Then, yung number 4 po na region, top 4 region is the Davao region with 3.6 billion worth of investment. Then, number 5 po, yung Eastern Visayas, 3.6 billion pa rin po. Ngayon po, ano-ano pong mga proyekto ito? Tungkol saan na proyekto itong gagawin itong 463 billion investment projects na ito? Ano-ano pong mga sektor? Ang pinaka number 1 po ay po yung renewable energy or power sector na may halaga pong 440 billion pesos. Ito po ay mas mataas ikumpara noong isang taon na yung power sector lang po ng isang taon, meron renewable energy and power sector, meron lang pong 172 billion worth of project for the first quarter of 2022. Yan po tumaas ngayon taon ng 156% dahil naging 440 billion pesos. Then, ang sunod pong sektor na may mataas na investment, yung manufacturing na 17 billion pesos worth of project. Mataas din po ito kumpara nung last year, first quarter na 3.3 billion lang. Kaya tumaas po ng 416% kumpara po ng last year. See, nakikita po natin na masyadong sobra ang disparity, mas sobra po ang investment ngayon, mas malaki po, napakalaki ang investment ngayon kumpara po noong isang taon. It means to say, sabi nga, nung director ng British Chamber of Commerce in the Philippines, dahil po yan sa magandang mga economic reforms na ini-implement po ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon. Ngayon po, ang pangatlo pong sektor na may mataas na investment, yung administrative services. Parang yung mga ganyan sa call center, ganyan po, 3.7 billion pesos. Tapos po, yung number 4, transportation and storage with 1.2 billion pesos investment. At panglima po, yung sektor po ng agriculture. Top 5 po yung agriculture with 929 million. At nakikita ko po, ito pong sektor ng agriculture, tataas pa po ang investment dito dahil meron pong mga foreign investors na nais pong mag-invest sa sektor po ng agriculture. Baka sa sunod pong second quarter or third quarter of the year. Ngayon po, sa alin po ang pinaka mataas na halaga ng proyekto pong ito? Top project. Yun pong German-owned WPD Philippines Incorporated na ang proyekto nila ay
392.4 billion pesos na ang ginagawa nila ay mga offshore wind farms. Gustong sabihin yung mga windmill offshore sa dagat, hindi po sa lupa, kundi ilalagay po sa dagat. Yun po ha. Ngayon po, saan pong mga probinsya ang gagawin tong mga offshore wind farms na ito ng German-owned WPD Philippines? Meron po sa Cavite, meron po sa Negros Occidental, at meron po sa province ng Guimaras. Tapos yung top 2 project ay yung Filipino-owned 3 Barracuda Energy Corporation na worth 36.9 billion solar energy project. Solar energy naman na gagawin po sa Ilocos region. Ang top 2 ay about renewable energy. Ang pinapakita po dito na mataas po ang renewable energy sector project. Kaya po nakikita na tayo po ay patutungo na po sa pagkakaroon ng sa pulisiya ng gobyerno na pinopromote ang cleaner environment and sustainable sources of energy para po madagdagan po ang mga sources of energy para po magkaroon po, hindi po tayo kukulangin ng kuryente, ng power supply. At ang kaibahan pa, mas malinis po ito dahil renewable energy, katulad po ng solar energy at offshore wind farm. Kaya po, ngayon po, dahil po dito sa magandang mga economic reform na pinapatupad ng gobyernong Pangulong Bongbong Marcos, noong Huwebes po, yung Singapore Temasek Foundation na isa pong foundation na based sa Singapore, non-profit and philanthropic organization, ay yung mga opisyalis po noon ay nakipag-usap po sa ating Pangulo noong Huwebes, April 13. Yung mga opisyalis po ng Temasek Foundation ay pinangunahan po ng chairman na si Jenny Chung Keng Yang at mga board member na si Tony Tang Kat Chong, Go Yong Xiang, Arik Rakmat, Gerald Yu Teng Hong, James Chen Yong Kiat, at kasama po nila yung Singapore Ambassador to the Philippines na si Gerald Howie Hong. Nagkausap po nila si Pangulong Bongbong Marcos at sila po ay nagkasundo at sinabi po ng Temasek Foundation na sila po ay interesadong mag-invest dito po sa atin sa Pilipinas para mapaganda ang sektor ng agrikultura ng ating bansa. Ang number 1 priority ng Temasek is agricultural sector. Then, yung usapin sa climate change na gustong sabihin, mga sa renewable energy naman yon na para magkaroon tayo ng cleaner air. Then, para tutulungan po tayo ng Temasek Foundation para po lalong mas umunlad po ang ating bansa. Ngayon po, ito pong Temasek Foundation, sabi ko nga, nakausap Pangulong Bongbong Marcos at sinabing sila po ay maglalagay ng mga proyekto dito sa Pilipinas. Nais po nilang palakasin ang
competency ng mga industry dito sa Pilipinas. Kaya po, ayusin po nila yung technical and vocational education and training, yung digitalization and industry program, tapos yung science, technology, engineering and math, then yung design thinking program at healthcare management program. Nakita po ninyo, dito po, ikumpara po natin nung isang taon. Yung isang taon last year, nung first quarter, kumpara po sa first quarter ngayong taon, kung saan ang Pangulo na si Pangulong Bongbong nung panahon, nung first quarter last year ay ang Pangulo pa si Pangulong Duterte. Napakalaki po ang tinaas ng mga investment dito, foreign at domestic investment, kumpara po ng isang taon. Ang ibig pong sabihin niyan, kumbinsido po ang mga investor para mga kapital o kaya mag-invest, gumawa, maglagay ng project o kaya mga businesses dito sa atin dahil nga sa magandang palakad po ng ating Pangulong Bongbong. Pero sabi ko nga, palagi naman kinukontraya ng mga peers, wala naman silang data. Pero ako, yan, ang data ko ay galing sa gobyerno, sa Board of Investment. Kaya po, yung mga ano po nila sinasabi lang nila ay mga pawang mga haka-haka lang yan. Mga marites. Kumpara po dito sa pinagtalakay ko ngayon na with data, verifiable data from Board of Investment. Gustong sabihin po, kumbinsido ang mga foreign at domestic investors na maglagay po ng proyekto under the leadership of our President Bongbong Marcos as compared to the leadership of President Duterte before. Diyan po nakita po natin dahil nga sobrang tinaas po ng investment, whether it's foreign and domestic. Tingnan mo nga, magkano? 155% ang tinaas. Hindi lang po na doble. More than twice. 155% ang tinaas. Kaya iyan po ang ini-indicate po ng mga data na ito, ng mga investment na ito, na sila po'y kumbinsido sa pamumuno at sa mga economic reforms na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi po sila kumbinsido, kung hindi po sila believe sa mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bakit sila mag-i-invest dito sa Pilipinas? Kung hindi sila believe, kung mahina ang ating Pangulo, weak President, kaya mataas daw inflation, why? Why these foreign investors and domestic investors invest more money than during the time of President Duterte? Ibig sabihin po niyan, mas kumbinsido po sila kay Pangulong Bongbong Marcos kisa po kay Pangulong Duterte. Yan po ang po niyan, ibig sabihin. Ngayon po, meron po na naman pong noong last week ata yon, diniscuss po natin na ibalita ko rin dito na meron, sabi no ni DILG Secretary Benhur Abalos, meron pong 14 high-ranking police officials na involved sa cover-up po ng nasakuting
990 kilos of shabu doon po sa Santa Cruz, Manila noong October 2022 na-involved na pulis ay si Master Sergeant Rodolfo Mayo. Meron pong mga matataas na pinangalanan na opisyalis, may 2 general, may mga colonel, may mga lieutenant colonel, may major, may captain, may mga sarhento. 14 po yon. Ngayon po, binalita na naman po, may nadagdag po sa 14. Naging pong 47 police officials and personnel ang involved sa cover-up noong 990 kilograms of shabu. Kaya po, yung buo pong Department Drug Enforcement Group ng PNP ay lahat po pinalib sa serbisyo at pinapabalik nga po yung kanilang mga firearms para sa kanila, sila po iimbestigahan po ng committee na pinagbuo ni DILG Secretary Benhur Abalos para malaman kung sino talaga ang guilty, kung sino ang may kasalanan o kung sino ang hindi involved doon. Na from 14 police high-ranking officials, naging 47 na po. See? Ibig sabihin po, hindi po nagpapabaya ang gobyernong ni Pangulong Bongbong Marcos pagtungkol po sa droga. Bakit po? Nung panahon po ni Pangulong Duterte, sabi strong leader na malakas yung war on drugs niya noon, meron po bang ganito? Meron po nasakuting 990 kilos of shabu. Meron po doon, may mga involved na cover up nga po yun. Yung parang yung magnetic, mga nakatago yung shabu. Kung hindi, nagchucho. Hindi yun mahuhuli, makakalusot sana yun. Nag-imbestiga pa nga po yung Kongreso, yung Senado noon. Marami pong involved noon. Pero wala, asa na ba yung mga involved noon? Nag-recommend ang Senate na kasuhan, pero asan ngayon? Wala. Yan, ikukumpara po natin sa ginagawang investigasyon po ng committee pinorma po ni DILG Secretary Benhur Abalos. Tingnan po natin kung may mangyayaring sibakan, may mangyayari pong administrative cases at criminal cases dito sa mga involved na 47 police, high-ranking officials and personnel. Pag nangyari po to, ibig sabihin, mas maganda, ang war on drugs ng ating Pangulong Bongbong Marcos na walang namamatay, walang pinapatay, kumpara noong panahon na war on drugs ni Pangulong Duterte na meron atang napatay base sa police data na more than 6,700. Pero yung record po ng United Nations is 9,000 plus. Yung record po ng mga non-government organization dito sa Pilipinas, more than 30,000. Di po natin alam kung alin ang totoo doon. Pero kaya nga po, mayroong kaso si Pangulong Duterte sa ICC, pero si Pangulong Bongbong Marcos ay pinagtatanggol ang Pangulong Duterte mula sa ICC dahil nga hindi naman, kung ako naman talaga tatanungin, kahit hindi pwedeng makialam yung ICC sa atin dahil meron tayong gumaganang justice system.
Oh, dapat na makialam yung ICC kung hindi gumagana ang mga korte natin. Ngayon nga, isipin po ninyo, kinasuhan si General Bantag, si Director Bantag ng National Bilibid, ano yun? Yung sa prison, si Gerald Bantag, saka yung si Sulweta, may warrant of arrest pero hindi sila nahuli dahil daw doon sa pagpatay doon sa isang inmate na konektado sa pagpatay kay Percy Lapid. No. Ibig sabihin po, seryoso po ang Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon na ipatupad po ang batas sa maliit man o sa malaki man. Kaya po, ganyan. Ngayon po, kayo po makasabi mga netizens, mga kababayan ko, kung alin ang mas maganda, alin ang mas epektibong administrasyon, yung kay Pangulong Duterte o yung kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan po. Beno po, mukhang nakaano naman tayo. Tapos na po ang pag-discuss po natin ng mga topic ngayong araw. Sabi ko nga, bilang loyalista, dito po sa aking live, palagi ko pong, ang dinidiscuss ko pong topic dito ay yung accomplishment, yung plans and programs ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po pasinungalingan yung mga paninira ng mga kritiko ng ating Pangulong Bongbong na mga kakampyo. Bueno po, bago po ako magpaalam, again, nakikiusap po ako, doon po sa hindi pa po nag-subscribe sa aking YouTube channel. Meron na po akong 974 subscriber. 26 na lang ata ang kulang para mahit ko yung target kong 1,000. Please, paki-subscribe naman po sa aking YouTube channel na Benji Junior Contreras Vlog. Ito rin pong ginagamit ko pong Facebook account sa pagla-live ko na kung saan after this ina-upload namin sa YouTube. Ito po, kung pwede naman paki-follow din nitong aking Facebook account. Ito pong Benji Junior Contreras. Yung sa YouTube channel, Benji Junior Contreras Vlog. Ito po, Benji Contreras Jr. Please, paki-follow o kaya mag-friend request kayo. Kung minsan kasi hindi ko nakikita yung mga friend request, saka pinag-aaralan ko yung mga friend request kung mga kakampyor yan o baka mga ano yan, bago ko inaako yung friend request. Kung ano, pwede naman mag-follow na lang. Okay po, sabi ko nga, ang lahat pong ginagawa ko ay para sa katotohanan, para po makita natin ang mga accomplishment ng ating Pangulo, ang mga programa, ang mga plano ng kanyang administrasyon. Yan po. Bueno, hanggang dito na lamang po ako. Hanggang bukas ng gabi, alas 9 ulit. Yes, alas 9. Bukas is linggo. Kaya magkikita-kita naman tayo bukas ng alas 9. Diyos maray po. Diyos maray nabanggi po sa Indogabos. Diyos mabalos po sa panunood sa akin. Loyalist forever Derma or Matambilyar, Jun si Vlog, Hubert Kitulyo. Maraming salamat po sa panunood at sa nag-send po ng 50 stars. Marami pong salamat sa iyo. Sana po hindi po kayo magsasawa sa panonood sa akin gabi-gabi
at maniwala kayo sa aking pinag-discuss dito. Kasi po, ako po ay nagdi-discuss dito, nagre-research ako. May mga data akong, dahil hindi po ako marites. Ayaw ko na po ng mga haka-haka. Good night po, Herbert Kitulyo. Good night po. Sige po, hanggang bukas ng gabi, 9 p.m. ulit. Thank you. Nagamit Benji Junior Contreras Marcos Social Media Alam